lots of words. Words of God. Tapos, luko-lukohin ka lang nila. Ang Panginoon ang niluluko. Hindi ikaw. Pero tao tayo na nasasaktan. Diba? Yun nga. Pagpunta mo dito, pagpunta ko dito, yun yung karanasan isa nila sa karanasan natin na ang karunungan ng Panginoon, ang karunungan na ating natutunan habang nagsisimba tayo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos ay unti-unti natin na i-apply, hindi lang natin namamalayan. Diba? Kasi kung bigla, hindi rin. Gaya sa kanya, may sino yung nagsabi na sa akin? Buti lagi na siyang nagsisimba. Oo, so, malaking tulong na malaking patutunan na rin. Kasi alam ko naman kasi ang ating mga pagtuo pananampalataya natin sa Panginoon according yun sa palagi natin naririnig sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang maririnig na salita ng Diyos, wala kang pananampalataya. Di ba pag pumunta tayo na sa albularyo, example natin yung albularyo, hindi natin naririnig yung albularyo na tutas ng kasakitan, tapos punta tayo sa albularyo, naniwala ka, siyempre gagaling ka kasi pinaniwalaan mo. Pero atangin ka pa, ano ka lang, pero yun, isang baboy. ano lang yun, ang tawag nito, ano lang yung tawag nito, yung pansamantala na. Iba talaga yung pananampalataya sa Diyos. Yung katulad sa akin, di ba no, nang bumili kami ng nagsabi sa akin may nagsabi talaga sa akin nung paglabas ng church na makakabili ka ng coat, yung coat na 50 pesos. Mahal kaya yun sa Pilipinas, mga 300, 500, minsan pa 1,000. Yung pang interview, interview na maganda talaga. Tapos ako yung time. Wala kami nakita pa, punta kami sa lipat-lipat kami. Pero ang ko talaga, ay maghanap talaga kami hanggang sa napunta kami sa isang tindahan ng ubay-ubay na marami nga, pero walang fix 50. Naka-stili kami hanggang kalahating oras. Bibigay ka talaga kasi sabi mo yung consistent ka talaga na hindi Lord, magbibigay ka ng fix 50 kasi yun ang sabi mo Lord. Pag nanampalataya ka, magkaroon din talaga ng makakapili ka talaga. Consistent ka eh. Pinanindigan mo eh na yung 50 nakabili ko 50. Huwag ka pa ako, tapos binalikan ko pa yung cashier, binalikan ko pa yung doon kasi nasasulog siya eh talaga. Sabi ko ka nagkamanig ka lang ng pero hindi, yan talaga hindi, tapos punta naman ako Tumtuwa talaga ako, sabi ko salamat talaga Panginoon at mas lalong tumaas yung pananampalataya mo. Isa sa pagmilagro ang Panginoon dahil sa pananampalataya. Hanggang ay bon. Dapat ikaw diba na? Sa number 3 na tayo. Yes. In what ways can we prioritize seeking God's wisdom in our daily lives? Siyempre, yung parinig ng salita ng araw-araw. Tapos, yung mga desisyon na gagawin, kahit hindi naman sa prayer desisyon yung sa trabaho natin, o alin bang unahin mo, Lord, anong unahin ko sa trabaho ko? Asking God. Oo. Kasi hindi mo mamalayan na tapos mo na naman pala yung napaka-busy mo day. O kaya natulog ka no, tapos pagbilag mo tayo, salamat Panginoon. Kasi unang mo yun eh, parang unang hininga, unang nagising ka. oo. Salamat Lord sa pinabagong araw Panginoon. Alam ko na may gagawin ka pa sa buhay. Gabayan ako Lord sa magkakon ng Jesus Christ. Amen. Panalangin na yun. Kasi salamat mo. Hingi mo ng gabay. Salamat. Yun yung unang natutunan na hindi ko siya na hindi ko pa ako na revert, na born again. Hindi ko nagawa yun. Kasi hindi ko alam. Ang alam ko naman yung sarili. So, Nagulat yung bata. so the benefit of walking in wisdom in Proverbs chapter 3 verse 13 to 14, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, and for he is more profitable than silver and yield
better returns than gold. Dito sa akin. So, understand the value of benefit of walking in wisdom. True wisdom brings blessings and yields greater return than worldly possession. So, sa number 1, how have you personally experienced the benefit of walking in God's wisdom? Ano? How? Paano? How have you personally experienced the benefit of walking in God's wisdom? Sa Tagalog sabi, paano mo personal na naranasan ang benepisyo ng pagsasagawa ng karunungan ng Diyos? Siyempre, yung mag-decision ka ng tama. Hindi mali-mali. Saka yung ano mo, ugali mo. Mabago. Tapos yung mga ginagawa mo is hindi na yung masama. Kasi hindi naman intentionally na masamaan. Ibig kong sabihin, nangiwi siya eh. Hindi naman intentionally na masama. But then, kasi tao pa din tayo na yung basta-basta na lang ang ginagawa mo. Pero kung nandun ka sa wisdom ni Lord, maging maayos yung mga Hindi kasi ginagawa mo. ganito kasi. Ginagawa. Meron kasi tayong ugali na kung decision, wala na tayo, hindi na tayo nag-decide. Yun. Ito kasi pag nandito tayo sa ano ng Panginoon, At least makahingi ka pa nga ng guidance yung ni Lord. ano kaya yung parang sinasabi na kung sa sarili mo, kung may tao pang nakikinig, parang ano sa mga babae na paliw ko. Pag may nakarinig sa'yo, Oo. sabi na ano kung gagawin ko. Parang kinakausap mo yung si Lord, pag magita ng sarili mo rin. Anong gagawin ko nito? Ano kaya yung dapat gawin? Ano kaya yung diba? Pero you're talking to God alone. So, number 2, share and testimony on how applying God's wisdom in a specific area of your life brought positive outcome. Share testimony applying God's wisdom in a specific area of life brought you a positive outcome. Sa akin, yung pag-abroad ko, kasi kung sa Pilipinas lang siguro sa akin, kasi sinastray ko din naman yun. Kasi after graduation ng college, nakapagtrabaho din naman ako sa Pilipinas, ako lang alis ng sahod. Oo. Kahit sa gobyerno kayo, kasi yun, mahirap din ang permanente. So sabi ko, mag-abroad na lang ako. Kasi oo, patulong ka nga. Mas malaki pa rin yung sahod. So, nag-decide ako na nag-abroad. Tapos, uwi na ako at mag-asawa. 5 days, yung kabilang pili. Oo, pauwi na. So, sabi ko, Lord, may purpose ka. Mag-abroad na lang ako ulit. May purpose ka. So, yun, nag-abroad na naman ako. Nag-forgood ka para mag-asawa sa anak. Oo. Ngayon, Eh, hindi na natuloy. Hindi na, 5 days na. So, makabilang pili. O, so, anong gagawin ko? Anong pwede mo? Napunta siya sa iba? Oo. Eh, ang gusto niya kami pa rin. Alangan naman, buntis na yung babae. Alangan naman, nakasulan ko pa eh. Kawawa din. Oo, kawawa din naman yung babae. Giveaway ka. Sa akin naman, decision ka ng ano, diba? Yung ganyan, yung nagtatapos yung nagsabi, puntangan mo, ano, kakabulin ko. Ito, kakabulin. Karapatan daw ng anak ko. Kaya nga, dito ako, isa niya ako iniwan, hindi niya ako palitan. Kasi, diba? Ano pa nga? No na nga yung iniwan. Magkagulog naman. Asan na yung price mo? Hindi naman yung pataas ng price. Yung parang, yung kahihiyan mo na rin. hindi ang ibig sabihin, para yung love mo kasi, parang hindi ako yung greedy love. Kasi, Oo. kung greedy love mo, yung parang kung saan siya masaya, doon ka na lang. Kasi sa akin, gaya ko sana. Isip mo siya na, kasi ano, parang ayaw mo. Kasi alam mo kung mga Oo, ano ibang talaga, iba. ano Ako rin talaga ganun ako, ganun ako.
para bang asawa ko kadami. Gaya sa akin, umuwi ako. Boring ka siguro pag ay hindi, kasi mapag-alaga ako. Yung kumbaga parang yan ako talaga sa iyo. Isang hari na ikupian. Gaya din sa akin, umuwi ako, umuwi din siya. Ay, hindi. So, kaya inako ka muna sa kalita. Pero alam mo ang natutunan ko. Hindi, Oo, alam mo, meron kasi yung pero alam mo ang natutunan ko. Ay, Lord, kaya siguro, sabi ko, pag-isip ko siguro, Lord, no, mas inalaw mo ako na ganito nangyari kasi para maging napakat ako. At saka, yung pagmamahal ko na sobra sa kanya, ilaan ko na sa kanya. Kasi wala akong, pag naging siya, na maborn again ako, hindi ako maborn again. Kasi katoliko, di kandado din yun sila, katulad sa lula ko. Pareho kami katoliko. Kita mo ha, kami, mag-date kami, simbahan lang. Saan ganyan? Simba tayo. Puro simba. Pag na-late ako, nakailang ano ka na, kailang mas ka na. Dalawa na, tagal mo, di ba? Puro lang nasa simbahan. Tapos, pagka ano noon, punta tayo sa dito ganyan. Pero alam mo, yun ang iniisip ko talaga. Salamat Lord mo kasi kaya lagi ko sinasabi sa anak ko na huwag kang magalit sa tatay mo kasi ang tatay mo pinagtatpo kami pero hindi kami pinadhana pero nandyan ka naman para gawin mo at gampanan mo yung kagustuhan ng Panginoon kasi may plano ang Diyos sa'yo, diba? Sa'yo sabi kong gano'n, sa'yo ba talaga nakapokus? Kaya panalangin mo yung tatay mo na mag-born again siya kasi hindi niya maklaro, hindi niya maihingi ang pagkakasala niya kung hindi siya mag-born again into spirit. Hindi naman born again na yung sabi na born again na tawag sa espiritu yun. Kahit katoliko ka pa, kailangan mo mag-born again into spirit. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng born again? Is to born again your character, is to born again to your faith. Yung character talaga na matutunan natin ng Panginoon. So, dito tayo sa number 3. What are some practical ways we can actively apply God's wisdom in our decision making and process?